Ayun po, nakita niyo po, 'di ba po? Yung part na yon, yung kuwan lang po 'yan eh. Kahapon lang po 'yan eh. Nakita ko lang. Tapos may pinost pa siya regarding do sa mga tatlong parte kung paano naaapektuhan yung kuwan natin, 'di ba? Yung kanyang sakit na sinabi na yun yung sakit niya. Nakita niyo, pinakita naman natin. Yung part na yun, mga kapatid, hindi natin sinasabi na totoo. Dahil wala tayong basyan diyan at wala tayong magre-reaction lang tayo doon sa pinost niya. Kung kung magiging totoo naman po yung kung talagang, kasi totoo naman yung kapag nagbi-bleeding na po yung dumi, talagang totoo yon yung bleeding. Pero hindi natin sinasabi na gano'n na po talaga yung nangyayari sa ating BBM na may bleeding na. Hindi po, wala po tayo kasi wala tayong kaalaman regarding diyan. Nagbabase lang tayo doon sa na-post yun, pero reaction lang natin. Pero hindi ko sinasabi na nagbi-bleeding o may kasama ng blood yung kanyang diarrhea niya, di ba? Hindi natin sinasabi yun. Okay, mga kapatid. Yung sa part na yun, kung totoo na ganun yung kaganapan na dahil sa siyempre, sandali kung talagang may bleeding na siya, kami po tatanong lang po, hindi po sinasabing confirmation o ano pa man. Wala po tayong sinasabi na gano'n, natugal. Kung talagang may bleeding na po yung kanyang dumi o yung nagda-diarrhea na may kasamang bleeding, tutugma po doon sa explanation doon sa post niya. Diba? Pero sa akin po, bibigyan lang natin ng reaction. Yung sa part na yon, tingin ko, at opinion ko lang po, kung magiging totoo, kung totoo na may bleeding na yung kanyang pagdudumi o kanyang diarrhea na may kasamang ganon, mabigat po yun. Kasi ang apektado doon yung kanyang yung continue yung pagbagsak ng katawan niya. Di ba? Napapansin naman natin, talagang ang laki ng ibinawas, di ba, ng kanyang katawan. Pero sa part na yan, ang isasample ko po sarili ko na, hindi po siya. Para iwas tayo doon sa part na baka maging negatibo. Ako po isasample ko sa sarili ko. Kung sa akin nga po yun nangyari, ganun din yung aking nararamdaman. At yung diarrhea ko ay talagang nagbi-bleeding na, may kasama ng bleeding. Kunyari ako po, for example, ako na mismo, isang, kunyari, CEO ako ng isang company. Yan na lang para mas magandang pakinggan. For example, ako yung CEO ng company o presidente man o ano pa man ng isang company na malaki. Tapos, yung kalusugan ko sa part na yon na-diagnose na talagang gano'n na po, di ba? Tapos, yung part ng pagdudumi ko o yung nagda-diarrhea na po ako na may kasamang bleeding, siyempre, ma-i-stress po ako doon sa part na yon. Bilang CEO, siguro, o isang presidente ng isang company, kunyari, kung ako po yun, siguro, kailangan mo nang tinatawag na magpahinga ka o mag-rest ka ba ng kwan mo kasi meron ka naman yung mga kwan, di ba? May mga tao naman pwede mong temporarily ipalit mo sa kanya o leave ka muna para sa yung pagpapagaling, magpagamot. Kasi ako po kasi mga kapatid, mga ganun. Hindi kailangan yung kwan eh. Kumbaga, sa isang part kasi ng isang, kunyari, ikaw nga na isang namumuno ka, siguro hindi mo na kailangan tingnan yung sa part na yon. Kunyari, kung ako nga yung CEO o ako yung presidente ng isang company, hindi ko titingnan po yung position ko na yon. Ang titingnan ko talaga yung kalusugan ko, di ba? Para, alam naman natin, baka nga, maayos pa, magpagaling. Kasi sabi nga nila, di ba, bali-balita, di ba? Yung part kasi nung gano'n, yung diarrhea na may kasamang bleeding sa kwan, parang apektado daw yung colon, di ba? At bali-balita ngayon, di ba, na ang sakit nga daw ay colon cancer. Kasi yung colon natin, yung pinakamalaking bitoka natin, di ba, yun yung colon. Bakit? Kasi nga, pag sinabi naman cancer, yun colon cancer na tawag doon, di ba? Kapag yung apektado na yung ganon, bahagi rin daw yun kapag nagda-diarrhea ka na may kasamang bleeding, matik daw yun. Nagtitrigger yung colon mo para mapunta sa colon cancer, di ba? Kung totoo nga na may cancer o bahagi na madadiagnose na yung gano'n, sa part ko, kunyari, ako nga po yun, sinasample ko. Siguro sa part ko,
kailangan mo mag-rest, di ba? Magpahinga. Kailangan mong asikasuhin yung kalusugan mo. Kailangan mo magpagamot. Dahil unang-una, okay lang kung siguro mga katulad ng, di ba, walang-wala ka. Sila, di ba, mapipera mga yan, di ba? Mapipera. Siyempre, prioridad mo bilang maayos yung kalusugan mo. Siyempre, di ba? Mag-rest ka, magpahinga ka, magpagamot ka. Kung kinakailangan dahil sa may pera ka naman, kung hindi kakayanin dito sa ating bansa, di ba kaya mo naman, di ba, magpagamot sa ibang bansa, di ba? Kung kaya, kasi mapera ka naman, kayang-kaya mo naman gawin yon. Bakit? Kasi nga, siyempre, poproteksyonan mo yung sarili mo para mapagaling mo yung sarili mo. Siyempre, ang lahat naman ng nilikha ng taas, di ba, katulad ng mga doctors, nilikha ng Diyos yan eh. Mga kasangkapan niya yan. Pero ang totoong nagpapagaling talaga, yung taas, di ba? Yun lang talaga ang totoong nagpapagaling. Pero kailangan mong ma-diagnose, kailangan mo pa-check up, ang tinatawag ng mga second opinion, kung totoo talaga na colon cancer yan, o totoo talaga ganito yung sakit mo, di ba? Yung diniklara niya, di ba, na ganun ang sakit, na, di ba, base doon sa balibalita, mayroon siyang colostomy bag, di ba? Bahagi yun ng tinatawag na kanya. Ibig ko sabihin, ang akin lang po talaga, mga kapatid, kung kinakailangan magpahinga talaga, di ba? Kasi, aanhin mo naman, di ba? Okay, sige, makapangyarihan ka. Ikaw ang CEO, kinikilala ka bawat pasok mo, di ba? Sir, good morning, ganyan ba? Kasi ikaw yung CEO, kaya sinasampol ko yung sarili ko. Hindi po sa kanya. Kasi baka kung anong isipin nila, di ba? Na baka sinasabi natin na may colon cancer si BBM, di ba? Hindi ganoon. Sinasampol ko yung sarili ko. Kailangan magpahinga. Kung may pera nga ako, kung billionaire naman totally, di ba? Kung yung company mo naman, multi-million company, di ba? Ibig sabihin, billionaire ka. Kaya mong magpagamot sa mga dalubhasang mga doktor sa ibang bansa, dito man sa atin, kung kaya dito, kung talagang gusto mo, dahil may pera naman, di ba sa ibang bansa ka magpagamot? Sa US o saan gusto mo? No, sa Singapore o sa Taiwan, di ba? Yung mga magagandang hospital na part na yon, di ba? Parang gano'n. Ang akin lang doon, mga kapatid, parang gano'n lang yung akin. Kung kinakailangan mo magpahinga, di ba? Kung kailangan mo magpa-doktor, o para malaman mo yung totoo mong karamdaman at para na rin doon sa iyong kalusugan. Ang aking pinupunto doon, mga kapatid, aanin mo, di ba? Aanin mo yung isang tungkulin na makapangyarihan ka. Kung yung karamdaman o kalusugan mo naman ang naaapektuhan na kaya naman pala o kaya pa na maipagamot. Kasi lalala, di ba? Kasi nga, unang-una, siyempre, pag ang katawan kasi natin, hiram lang natin yan. Di ba? Hiram lang natin yung katawan natin. Kapag iyon, hindi napabayaan natin, siyempre, dapat alagaan mo yung katawan mo, di ba? Kung kaya naman pala na magpagamot sa iba o kaya namang malay mo nga, di ba? Hindi natin sinasabi kasi sabi nga nila, mild lang. O di ba? Paano kung lumala? O, tapos iniisip mo yung katayuan bilang ganito, di ba? Sa part ko, isasantabi ko po talaga yun. Isasantabi ko yung part na kung ano man posisyon meron ako. Bakit? Kailangan ko ng kalusugan ko. Maraming, kwandong naman yan eh. Kumbaga, yung sa edad mo na kaya pa ng ganon, siyempre, hahanapan mo ng solusyon. Hahanapan mo ng para mas tumagal ka, di ba? Kasi sa panahon ngayon, wala nang imposible. Lahat halos kaya na. Pero ang totoo nagpapagaling, siyempre yung taas. Di ba? Yun lang naman nagpapagaling sa taas. Ginagamit niya lang kasangkapan yung mga doktor, yung mga ginagamit ng mga medisina na yan, kung ano man yung ilalapat sa'yo, bahagi lang ng kasangkapan niya. Pero ang totoo nagpapagaling, ang Diyos. Di ba? Ang taas nagpapagaling. Kaya isinasampol ko yung sarili ko. Hindi ko sinasabi kay gano'n na iyon yung sakit niya. Hindi po para sa akin gano'n. Mag-step down ako sa part na yan. Kasi nga, kunyari, ako nga CEO, step down ako. Siguro, gagawa ako ng action na kayo na muna. Di ba? Kasi nga, ang iniisip mo yung kalusugan mo eh. Kayo, sige, graceful exit muna ako. Siguro sa part na yun. Mag-graceful exit na muna ako. Ayusin ko yung sarili ko, ayusin yung sakit ko. Dahil sabi nga, di ba, bangabat, may mga kaso kasi mga kapatid na alam natin, 4 stage na cancer.
Alam naman natin yan. Pero once na ginusto ng taas na gumaling ka, gagaling ka. Di ba? Ganun lang naman yan. Oh, kahit sabihin mo pang minuto na lang ang nalalabi sa'yo, pag ginusto ng Diyos na bigyan ka pa ng panibagong buhay, bibigyan ka pa rin. Yun ang ibig ko sabihin. Wag natin isip, kunyari, fourth stage na. Pag gusto na ng taas, wala tayong magagawa. Siya lang may-ari ng buhay natin. Kaya nga sinasampol ko, hindi para sa kanya. Pero sa akin, kung ako man, katayuan ko, mag-step down ako. Mag-graceful exit muna ako. Kailangan kong gawin Bakit? Unang-una sa kalusugan ko, siguro iniisip, kasi sa part, kunyari, example naman natin sa kanya, iniisip niya yung kung ano nang mangyayari. Kasi nga, siyempre, nagkaroon ng bangayan. Idadako natin ng kaunti doon nagkaroon ng bangayan yung ating pangalawa tsaka yung pangulo, di ba? Siguro mabigat, di ba? Pero kung ako sa party ko, kasi mag-step down ako. Kasi o kaya mag-graceful exit ako. Bagamat siguro mayroon akong gagamitin ng mga tinatawag na emisaryo o mga kilala ko o kapatid na part na yon para magkausap kami ng maayos. Kasi unang-una, kung talaga mahal mo yung bayan, gagawin mo yun Hindi sa part na kasi nagmamatigas ka lang. Kasi unang-una, iniisip mo, di ba, yung part ng itong future na mangyayari sa'yo, di ba? For example, sasalubungin ka ng maraming kaso, hindi ganun Natural na yon Pero once na nagkausap kayo, nausap mo, why not, di ba? Okay naman siguro kung alang-alang sa kalusugan mo, di ba? Ako sa part ko, ako tatanungin mo, mag-graceful exit ako. Gagamit ako ng mga tao na part na yon na malapit doon, malapit sa akin. Sasabihin ko ganito. Bakit? Magiging maayos pa yung transition di ba? Sa part na yon. Walang ano pa man, baka nga, kapag ginawa niya yan, yung tinatawag na step down, graceful exit, na gumamit siya ng isang, kunyari, kapatid niya o malapit sa kanya, tapos nagbigay siya ng gano'n, part sa part na yon. Bagamat, napakatigas ng, gano'n daw talaga, di ba kapatid? Kahit gaano katigas ang bato, lumalambot din yan pag laging natutuluan ng tubig. Parang sabi nga, di ba, gaano man katigas yung pandesal pag sinausaw mo sa kape, lumalambot din. Ibig sabihin, pwede kayong magkaroon uli ng reconciliation sa part na yon. Kung sincero ka sa sarili mo, kung mahal mo talaga yung bayan. Kasi unang-una, kung yung kalusugan mo, di ba, apektado ka na, hindi mo kayang pamunuan yung isang parte o isang kumpanya na magiging dahilan upang, di ba, masira yung kumpanya mo o yung pinamumunuan mo, ba't kailangan mong gawin yun? Di ba, meron ka naman mga tinatawag dyan. Kaya nga sabi nga, di ba, sa sasakyan, laging may reserba. Ibig sabihin, once na na-flat na yung isa mo, palitan mo. O di kaya, ganun din sa karamdaman Para lang doon sa part na yon di ba? Kung talagang mahal mo yung bayan, kung talagang mahal mo yung Pilipinas o mahal mo yung bayan, gagawin mo yun Bakit? Yung kalusugan mo, hindi na angkop doon sa ginagawa mo. Di ba? Naaapektuhan ka na, na-stress ka, na lalong magiging malala yung sakit mo. Di ba? Lalala yung sakit mo kasi nandyan yung mga tinatawag na mga obstacle, yung mga problema dumarating sa iyo, ganyan. Bilang kunyari, ako nga ang SEO, darating sa akin yung mga problema. Sir, ganito, ganyan. Ano mangyayari? Di ba may stress ka? Lalong lalala yung sakit mo. Yan ang ibig ko sabihin. Sa part ko, mag-step down ako. Mag-graceful exit ako. Para sa part na yun, para sa kalusugan ko. Gagawin ko ang lahat. Kung talagang ayaw na ng taas na humaba pa ang buhay ko, wala akong magagawa. Siya lang may-ari ng buhay natin. Pero kailangan mong gawin muna ang magagawa mo para makita ng taas na may ginagawa kang paraan doon sa kalusugan mo. Kasi ang miracle nandyan Pag nakita ng taas ang talagang gumagawa ka ng action, di ba? Mabait ang taas Kaya nga lang, umaction lang. Kaya sinasabi ko nga, kung hindi na yung kapasidad mo, mahinang-mahina na, at nahihirapan ka na sa isang parte ng iyong ginagawa, sa part ng iyong mga desisyon, hirap ka na kasi dala ng iyong karamdaman, ang payo po natin, di ba? Bilang, di ba?
Step down, ganun lang naman. Mag-graceful exit ka po. Ipakita mo lang sa sambayang Pilipino na ganito. Lalo kang mamahalin ng mga sambayan ng Pilipino. Bakit? Nakita nila yung sinseridad mo. Dahil unang-una, yung kapasidad mo humina na ng humina. Unang-una, isa pa, yung kalusugan mo. Baka nga, pag ginawa mo yung part na yon, bumalik yung dati mong sigla, gumaling ka sa awa ng taas, di ba? Dahil gumawa ka ng... Pero magiging, kumbaga, yung reconciliation, baka maging daan pa nga yun, di ba? Kaya ako, sa part ko yon, yung pinakita natin na pinost ni Miss Cathy Binag, kung totoo man po yun, mabigat po yun. Dahil unang-una, ang naaapektuhan na yung kalusugan mo. Pangalawa, yung pagdidesisyon mo sa part ng mga ginagawa mo, sumasablay na. Bakit? Punong-puno ka ng stress. Punong-puno ka ng pag-iisip kasi dala nung yung nararamdaman. Kaya dito mo nakita natin, bumaba yung timbang niya, pumayat siya. Talaga ang laki ng ibinawas, di ba? Kaya bilang, siyempre, binoto natin yan sinabi, ginusto natin siya Siyempre, magbigay tayo ng tinatawag na kasi unang-una, ayaw at sa gusto natin, siya yung, di ba? Siya yung Pangulo Siya yung Presidente. Igalang at irespeto natin siya. Kung ano man, di ba? Pero ang akin nga lang, wag siya dapat maging kuwan siya. Yung peace of mind niya ay maging maayos. Kung kinakailangan mong bitawan, kung kinakailangan mong mag-resign, sige. Kung kapalit naman, ikagaganda ng iyong kalusugan, mas maganda yung gagawin mo. Lalo ka pang mamahalin ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Naipakita mo yung totoong pagmamahal mo sa bayan o sa bansang Pilipinas. Na alam mo na mayroong kang karamdaman. Alam mo sa sarili mo na mahina yung mga decision mo na dala ng mga stress mo. Kapag ginawa mo yon, yung tinatawag na graceful exit sa sarili mo, nag-step down ka, bagamat alam naman natin na mayroong mga sigalot, pero sabi ko nga, di ba sa huli, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Lalambot din yan, magkakasundo rin sila. Bakit? Ipinakita yung pagmamahal niya sa bayan dahil hindi niya nakaya, kumbaga ganon. Kung talaga hindi niya nakaya, di ba, binigay niya sa iba, mamahalin siya ng sambayan ng Pilipino. Okay, salamat po. God bless. Sana nakapagbigay tayo ng tamang pangunawa sa part na yon. Pero inuulit ko po hindi ko sinasabi na mayroon siyang ganon. Hindi ko sinasabi na yung nagda-diarrhea siya na may kasamang bleeding. Hindi ko po sinasabi po yun disclaimer po baka magkamali po kayo. Isinasample ko yung sarili ko, hindi po siya. Kung ganun nga, parang ganun lang po sa atin. Nagbigay lang tayo ng mga tinatawag na info na sa part na yon kung anong mangyayari kapag ginawa niya yon, yung tinatawag na graceful exit. Ano ba? Mamahalin ba siya ng sambayan ng Pilipino? O higit pa siyang mamahalin? Comment nyo nga po. Sige po, salamat po. Ingat po tayo lagi. Thank you po.